Ayon po sa isang sikat na crypto analyst na si Steph is Crypto, maaaring matapos na ang kasalukuyang bull run ni XRP sa loob lamang ng isa o dalawang buwan. Ayon sa kanya, ang market cycle indicator na ginagamit niya ay napatunayan ng extremely accurate or sobrang eksakto sa mga nakaraang taon. Dahil dito, nagbigay po siya ng babala sa mga investors na dapat itigil ang pagbili kay XRP kapag natapos na ang cycle na ito. Kung totoo po ang kanyang babala, maaaring bumagsak po muli ang presyo ng XRP kapag nagpalit na ng trend. At ang possible impact po nito ay syempre posibleng magdulot ito ng panic selling at pagbaba ng presyo dahil po sa takot ng mga retail investors. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ano nga ba ang makikita sa nakaraang mga cycle ni XRP? Yan, panoorin po muna natin yung post dito ni Steph is Crypto na may 73.1k na bilang ng mga followers. At sabi niya rito, stop buying XRP after this date. Ayan, panoorin po natin kung ano po yung kanyang sinabi rito kung bakit. Ayan, kung ano po pala yung kanyang paliwanag kung bakit niya sinabi na stop buying XRP after this date. The bull run for XRP could literally end in just 1 or 2 months from now. According to this bull market cycle indicator, we are currently at the end stage, and this indicator, I have to say, has been extremely accurate in the past. The bull run for XRP could literally end in just 1 isang or 2 months. Maiksing video clip lamang yung kanyang ibinahagi rito. At ipapaliwanag po natin kung ano yung kanyang mga sinabi rito. Ayan, noong unang cycle mula po sa taong 2017 hanggang 2018, nag-surge po ang presyo ng XRP ng hanggang $3.36 bago po ito bumagsak at pumasok sa mahabang panahon ng consolidation. Ang sumunod po na cycle ay noong taong 2020 hanggang taong 2021 kung saan umabot po sa XRP sa $1.96. Maraming eksperto ang naniniwala na ang kaso ng Ripple laban sa US Securities and Exchange Commission or SEC ang pumigil para makuha ni XRP ang bagong all-time high noong taong 2021. Samantalang ang ibang cryptos ay lumipad ng todo. Kaya sa market impact, ang pattern ng cycle na ito ay nagpapakita na madalas huminto ang pag-akyat ng XRP sa gitna ng legal na problema. Kaya natatakot ang ibang mga investors na baka po maulit muli. Ngayon ay ano po ang nangyayari sa kasalukuyang cycle ng XRP? Sa kasalukuyan, nagsimula po ang bagong cycle ng XRP noong late 2024. Noong January 2025, umabot ito sa $3.39 na siyang naging multi-year high. Sa parehong buwan, naitala rin nito ang pinakamataas na monthly close na nagpasaya sa maraming mga investors. Pagkatapos po nito, pumasok si XRP sa consolidation bago po biglang bumawi noong July at umabot sa bagong all-time high na $3.65. Sa ngayon, mukhang nauubos na ang bullish momentum dahil bumagsak na ulit ito sa ilalim ng $3 support noong early August, kahit na nakabalik din siya sa price level na iyon. Kaya sa market impact, ang ganito pong galaw ay naglalagay ng panganib ng mas malalim na pagbaba kung mawawala ang support mula sa mga malalaking buyers. Ngayon ay totoo bang tapos na ang bull run ni XRP? Kung susundin po natin ang analysis ni Steph is Crypto, malapit na ang katapusan ng bull run. Subalit, dapat po nating tandaan na kakaiba ang sitwasyon ng XRP ngayon kumpara sa mga nakaraang taon. Natapos na po kasi ang matagal na kaso ng Ripple laban sa SEC matapos ma-dismiss ang mga apela. Dahil dito, malinaw na ngayon ang regulasyon para kay XRP sa US. Kaya pagdating po sa market impact, ang regulatory clarity ay maaari pong magdala
ng mas maraming institutional investors at dagdagan ang liquidity na maaari pong magpalakas ulit ng presyo kahit na sinasabi ng indicator na malapit na itong bumagsak. Ngayon ay paano po nakakaapekto ang pagtatapos ng kaso kay XRP? Ang pagtatapos po kasi ng kaso ay malaking panalo para kay Ripple at kay XRP. Sa pagkawala po ng legal na hadlang, mas nagiging madali para sa mga malalaking kumpanya at financial institutions na pumasok at mag-invest kay XRP. Kapag dumami po ang institutional buyers, tataas ang demand at maaari pong bumaba pa ang bull run. Kaya sa market impact, kung magpatuloy po ang ganitong trend, may posibilidad na ma-extend ang kasalukuyang cycle at makakuha po sa XRP ng mas mataas na presyo bago po tuluyang pumasok sa panibagong bear market. Ngayon ay ano po ang dapat nating bantayan bilang mga investors ngayon? Dahil hati ang mga opinyon, mahalaga para sa mga investors na bantayan ang dalawang bagay. Una ay ang technical indicators na nagpapakita kung nawawala na ang momentum ng market. Pangalawa, ang adoption po ng XRP matapos ang kaso. Kung mas maraming bangko at kumpanya ang gagamit kay XRP para sa cross-border transactions, mas lalaki ang demand at mas malakas ang posibleng rally. Kaya pagdating po sa market impact, kung magkaisa ang dalawang factors na ito, posibleng malampasan po na XRP ang dati nitong all-time high kahit na may mga nagbababala o nagbibigay ng warning na may posibleng pagbagsak. Yan bilang panghuli, para po sa akin, tama lang na mag-ingat ang mga traders at investors dahil normal lang ang pagbabago ng cycle sa crypto market. Totoo na ang indicators ni Steph is Crypto ay dapat seryosohin, pero hindi rin dapat natin kalimutan ang malaking pagbabago sa sitwasyon ng XRP matapos po ang kaso sa SEC. Sa tingin ko, may posibilidad na magtagal pa ang bull run ni XRP dahil sa bagong legal clarity at institutional support. Pero dapat handa ang lahat sa posibilidad ng correction dahil hindi po mawawala ang volatility sa crypto. Ang pinakamagandang gawin po natin ngayon ay huwag po tayong pumasok ng padalos-dalos at magplano po tayo ng malinaw na exit strategy. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.